Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio sa July 2024? Collective reading nga pala to. Usually may kinalaman lang sa love. Pwedeng mag-resonate sa inyo tong reading o dun sa puso nyo o sa someone nakakilala nyo. Pwede rin nangyayari na to o mangyayari pa lang. Well, hindi ko lang kung sino to. Kayo ba to? O may dumating sa buhay nyo na flirty. So, pag ganito kasi, someone na hindi committed, naglalaro-laro lang. Ang edad ng taong to ay pwedeng nasa 20 to 39. So, pwedeng ex din. Basta someone na mapusok, pero ayaw ng commitment. Tingin ko ito yung puso nyo. Kasi karugtong niya ay baliktad na 8 of Cups. Parang di kayo makamove on. Natatakot kayo mag-move on. Ewan ko. Hindi kayo sa ngayon makamove on sa someone na masyadong attractive. Medyo may pagka bad boy, bad girl. Siguro sexy to. Athlete. Maskulado. Fit ang body. Guwapo. So, may someone dito na para bang attracted pa rin sa taong to. So, malamang puso nyo to. Either dumating na to sa buhay nyo, darating pa lang. Kasi again, pwede rin tong ex. Kung dito ex-partner, crush. Crush na hindi pwedeng maging kayo. Dahil in a relationship na siya sa iba. O alam nyo sa sarili nyo, playboy yung taong to, playgirl. Kaya, for some reason, di nyo ma-pursue. Kasi alam nyo sa sarili nyo, toxic lang din kayo sa huli. Pwedeng gano'n. Attached pa rin kayo sa taong to dahil Four of Pentacles. Usually, may kinalaman siya sa pagiging possessiveness, pagiging possessive. So again, attached pa rin kayo. Pero ano to? Bakit bumaliktad ang temperance natin? Di na siguro kayo nag-uusap nowadays. Kung mag-ex, siguro ganun. Pero, sabihin natin, hindi pa kayo. Pero, dati, lagi kayo magkausap. Kaya lang nag-away, pwede rin ganun. Kaya hindi nag-uusap nowadays. Kasi, ewan ko, parang nag-away eh. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero probably, pwedeng mag-lead to sa no contact. Pero dagdagan natin ng iba pa na possible scenario. So again, malamang talaga ay hindi nag-uusap ang mga bida sa kwentong ito. Kasi ang dulo natin 2 of Swords. So, siya yung card ng indecision, walang action, di ba? Kasi, hindi niya alam kung anong gagawin niya. So, probably, wala siyang ginagawa. Nakaupo lang siya, naghihintay. Ito namang Chariot, siya yung card ng willpower, nakalagay naman dun. So, may desire. Yan yung desire na
kontakin yung poso nila. Pero, kita naman natin na na-partneran siya ng Two of Swords. So, para bang naging powerless siya dito. O, nawala ng control. So, kasi victory rin yan, di ba? Success. Hindi pa assured dahil nga na-partneran siya ng Two of Swords. Crossroads din pala yun. Difficult decision. Painful choices. Kalagay. Binabasa ko lang. Dito. So, sa madaling salita, walang may gusto makipag-usap. Kaya hindi sila nag-uusap ngayon. Ngayon, dahil ganyan ang senaryo, no contact pala to. Ayan, hulog to. Baka may meaning. Kunin natin itong isa. So, feelings. Anong feelings ng person nyo para sa inyo? At dito, feelings nyo para sa kanya. Bluff. Oh, soulmate One day. Kaya hindi pala kita. Ano to? So, doon tayo sa taas. Kaya na wala na igaganda Ayaw luminaw. I-edit ko na lang. Sana luminaw. Anyways, dyan sa taas, yun yung potion. Potion nyo, anong mensahe niya? Para sa inyo, ngayon hindi kayo nag-uusap kasi no contact reading pala to. Well, tingin niya, gwapo kayo o maganda. Mabait, kind-hearted graceful, charming, beauty ganda nun Dun sa isa sa dog, loyalty, trusting, reliability, believing. Kasi kung ex to, wala naman siyang galit. Nagkikare pa rin siya, saka nandun pa rin yung trust. At may tiwala pa rin siya. Sa iba sa inyo. Ngayon, karma, yan? Consequences, cause and effect, deaths. Well, ewan ko kung anong ginawa niya sa past. Pero kinakarma na siya. So, sabihin natin siya yung nakipag-break. O siya yung naging cause ng breakup. Sabihin natin siya yung nagloko. Kaya, hiwalay kayo ngayon. Kung ex man to. Kaya kinakarma na siya. Yung gusto niya sabihin. Nagsisisi na siya. Pero kung di naman to ex, sabihin natin, someone lang talaga na maharot. Flirty. Alam mo yun, yung na-meet lang somewhere. Pero for some reason, na-fall yung iba sa inyo. Tapos bigla silang ginost ewan ko, bigla na lang nag-away. Pwede rin ganun. Kaya di sila nag-uusap ngayon. So, kung ganun ang situation, siguro, nagsisisi na rin siya. Kasi, pina-face niya na ngayon ang consequences
ng ginawa niya. So, ayan, sa madaling salita, kinakarma na nga kung ano mang ginawa niya sa iyo para masaktan ka. Kasi hindi naman siya kakarmahin kung wala siyang ginawang masama, di ba? Anyways, dito sa side mo, ayaw luminaw. Hindi masyadong kita kasi konti yung space natin eh. Hindi na maitaas to. Gawa nito. So, babasahin ko na lang. Ayaw luminaw. Yan. Yan na yung pinakamalinaw. So, sabi dito, bluff. Pretending, mask, exaggeration, soulmates, deep love, unity connection. One day, someday, somewhere, another time. Well, sa side mo, mensahe mo sa kanya. Siguro nagpapanggap ka na masaya ka lang. Pero deep down, hindi. O, pwede rin namang akala mo, siya na yung soulmate mo. O pinagsama mo yung bluff, yung card ng bluff soulmate. Akala mo, kasi pretending. Akala mo, parang namali ka ng akala na ito na nga yung soulmate mo. Akala mo, natagpuan mo na siya. O pwede rin namang anong mensahe mo sa kanya? Feeling mo niloko ka niya kasi may pretending nga mask, exaggeration, bluff. Pero again, dahil nasa gitna yung soulmate, feeling mo ito na yung soulmate mo. Kaya lang nga, kung ididikit natin sa bluff. So, akala mo nga soulmate mo. Pero hindi pala. Pero dahil one day yung dulo, ang dating hopeful ka pa rin na someday makukuha o makikita mo na yung true soulmate mo. Pero I don't think na ito yung soulmate mo kasi tingnan mo naman, katabi niya yung mask. Yung mask kasi usually ini-embody niya yung symbol ng deception. Kasi mask, pag sinabi mong mask, napifilter niya yung something na hindi mo makita, di ba? Kasi nga, ang nakikita mo yung front lang, yung mask, pero yung mukha, dahil nakukubli ng mask, hindi mo alam. Kaya, ano siya, sinisimbolize niya ang deception. Anyways, anong mensahe, anong magandang makakuha dito? Iniisip ko ito yung gagamitin ko, pero usually kasi gaganda ng mga lumalabas na meaning dito. Hindi siya usually hindi siya nagtutugma doon sa reading. Kaya minsan nag-aalinlangan ako kung gagamitin ko ba ito. Sige na nga. Kulang tayo ng 3. Pag hindi tumutugma, edi gamit tayo ng tarot. 3 lang. Sabi dito, enlightenment. With enlightenment, there is no separation. We will recognize that we are one with the divine. So, basahin ko na lang para mabilis. Madali na maintindihin at basic English lang naman to. Ona your loved one and you will notice your relationship becoming stronger. Wala naman kayong relasyon dito, di ba? Pero sabi ko nga kanina, dito tumutugma minsan. Siguro yung ona doon, yung honor, para yun doon sa
susunod na karelasyon nyo. Okay? So, dito, spiritual. Your spiritual journey is beginning. Parang new beginning. Anyways, ano pang mensahe dito sa tarot? Tingnan natin. Advice. Page of Wands. Kasi, pag page of Wands, kasi child yan, so beginning, diba? Adventure, usually, yan yung card ng adventure. Pag try ng something new, parang don't be afraid to try again, or to explore different options. Enjoy your freedom. Don't be afraid to discover something or someone new. Ewan ko, ang dating sa akin, ang advice ay maghanap na lang ng bago. Tingin ko may darating naman na someone new. Sa iba sa inyo, kailangan lang talagang maghintay. Pero ang tanong, kailan? Kailan naman kaya darating? Okay? Yung someone yun na to. Kasi tingin ko nga may darating eh. Dahil may spiritual tayo. Spiritual. Your spiritual journey is beginning. So, tingin ko yung journey na to na may kinalaman sa spirituality na pwede nating i-relate sa soulmate, twin flames, ay pasimula na ngayon. Ngayon na mag-move on na yung iba sa inyo. So, kailan naman kaya yun? Kailan darating? November. It's coming for you. Parating na. Hindi daw kailangang magmadali. No need to hurry. So, alin man dyan, pwede nating clue as to when darating yung person nyo na true. Okay? Yung true soulmate o true twin flame. November, ito naman darating naman. Sabi dito, it's coming for you. Parating na yan. Ito, hindi mo kailangan magmadali. Kaya na lang nakusang dumating. Okay? Para sa iba sa inyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.